10 mga nawawalang kayamanan na hindi pa natatagpuan. Welcome sa Arvin Polo TV. Sa ating panahon ngayon ay napakadami ng tao ang gusto agad na yumaman, kaya naman karamihan ay nagbabakasakali na maghanap ng mga kayamanan. Oo, tama ka, meron pa nga na iba na halos ibuwis na ang kanilang mga buhay, makahanap lang ng mga nakatagong kayamanan. Pero alam mo ba na sa ating mundo ay napakarami pa ring kayamanan ang hindi pa rin natatagpuan? Sa katunayan ay totoo ito. Pero ano bang kayamanan ang tinutukoy ko? At bakit hindi pa rin ito natutuklasan hanggang sa ngayon? Saan kaya ito nakatago? At sa video na nga na ito ay aalamin natin ang 10 nawawalang kayamanan na hindi pa rin natatagpuan. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Yamashita's Gold. Ang Yamashita's Gold o kilala rin bilang Yamashita Treasure ay isang kayamanan na sinasabing ibinaon at itinago ng mga Japanese forces noong panahon ng World War II. Pinangunahan ni General Tomoyuki Yamashitaki na kilala rin bilang The Tiger of Malaya ang pagtatago ng mga kayamanan upang hindi ito makita ng kanilang kaaway, lalo na ng mga Americans. Sinasabing ang kayamanan ay nagmula sa mga plundered o ninakaw na ari-arian ng mga Japanese mula sa mga bansa sa Asia na kanilang nasakop. Ito ay kinabibilangan ng mga ginto, jewels at iba pang mahahalagang bagay. Ninakaw nila ang mga ito mula sa mga bangko, simbahan at sa bahay ng mga mayayaman. Ngunit ayon sa kwento, ang kayamanang ito ay dinala sa Pilipinas upang itago bago dumating ang mga Amerikano at ito ay itinago sa mga kuweba, tunnel at sa iba pang mga lihim na lugar. Subalit, meron ding mga ulat na nagsasabi na ilang mga Japanese Army at mga Pilipino ang nakakaalam tungkol sa kinaroroonan nito. Kaugnay nito, maraming mga treasure hunters mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagtungo sa Pilipinas upang hanapin ang Yamashita's Gold. Marami ring mga pag-aaral ang isinagawa mula 1970s hanggang sa kasalukuyan, ngunit wala pa ring nakapagbibigay ng malinaw na ebidensya kung totoo ba ito. Sa katunayan, isa sa mga kilalang tao na nagtangkang maghanap sa kayamanang ito ay si Rogelio Roxas na isang Pilipinong sundalo at treasure hunter. Noong 1971, sinabi niya na may natagpuan siyang mga golden statue at iba pang kayamanan, ngunit sinasabing kinuha ito sa kanya ni Ferdinand Marcos. Ngunit maraming mga eksperto ang nagsasabi na ang Yamashita's Gold ay isa lamang kwento at walang sapat na ebidensya upang suportahan ang mga claims na ito. At ang paghahanap sa Yamashita's Gold ay nagdulot ng iba't ibang legal issues. Gayon din, ang kwento tungkol sa Yamashita's Gold ay ginamit sa maraming mga libro, pelikula at documentaries. Number 2. Nazi Gold Train. Ang Nazi Gold Train ay isang kontrobersyal at misteryosong bagay tungkol sa kasaysayan ng World War II. Ayon sa mga kwento at haka-haka, ito ay isang train na puno ng mga ginto, alahas at iba pang mahahalagang bagay na ninakaw ng mga Nazi mula sa mga Jews at sa iba pang mga biktima ng Holocaust. Kaugnay pa nito, noong huling bahagi ng World War II nang malapit ng matalo ang Germany, ay sinasabing isinakay ng mga Nazi ang mga ninakaw nilang kayamanan sa isang train upang mailayo ito mula sa mga paparating na Soviet Army. Ayon sa ilang ulat, hindi lamang mga ginto ang laman ng train, kundi naglalaman din ito ng mga artworks, precious stones at iba pang mga mahahalagang bagay. Pinaniniwalaan na ang train na ito ay huling nakita sa Poland malapit sa bayan ng Wałbrzych. Maliban pa rito, maraming mga haka-haka ang nagsasabing ibinaon daw ito sa isang bundok upang maitago. Dahil dito, ang rehiyon ng Lower Silesia sa Poland ay naging sentro ng mga ginawang paghahanap dahil sa mga balitang ito. Simula pa noong matapos ang digmaan ay marami ng mga expeditions at mga paghahanap ang isinagawa upang matagpuan ang Nazi Gold Train. At isa sa pinakakilalang searching operation ay naganap noong 2015. Dito ay sinabi ng dalawang treasure hunters na sina Piotr Koper at Andreas Richter na natagpuan nila ang train gamit ang ground-penetrating radar. Ayon sa kanilang pahayag, nakita nila ang isang hindi pangkaraniwang bagay sa lupa at marahil ay ito na ang sinasabing itinagong train. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap na hanapin ang train, wala pa ring malinaw na ebidensya ang natagpuan na magpapatunay na totoong nag-exist ang Nazi Gold Train. Kaugnay din nito, noong 2016 ay sinabi ng mga Polish authorities na walang train o kayamanan na natagpuan sa lugar na tinukoy ni Koper at Richter. Gayun din, ang kwento tungkol sa Nazi Gold Train ay nagdulot ng maraming theories at mga issues. May mga nagsasabi na ito ay isa lamang kwento,
habang ang iba naman ay naniniwala na ito ay totoo at ang kayamanan ay maaaring nakatago pa rin sa isang lugar. Ngunit sinabi ng mga hindi naniniwala dito na ang mga kwento tungkol sa train ay isang paraan lamang upang makakuha ng pera mula sa mga turista at media. Number 3, Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant o tinatawag ding kaban ng tipan ay isang mahalagang religious artifact para sa mga Jews at mga Kristiyano. Ayon sa Biblia, ginawa ito upang ipahayag ang mga tagubilin ng Diyos kay Moises sa Mount Sinai. Nangyari ito ilang sandali matapos makaalis ang mga Israelites mula sa Egypt. Ang Ark ay isang box na gawa sa acacia tree at ito ay merong takip na tinatawag na mercy seat at ang loob at labas nito ay nababalot ng ginto. Ang Ark ay may habang 4 feet, may lapad na 2.5 feet at ang taas naman nito ay 2.5 feet din. Ang Ark ay may 2 golden cherubim sa magkabilang dulo ng takip, nakaharap ito sa isa't isa. At ang mga pakpak nito ay nakataas. Ayon sa Book of Exodus, ang Ark ay naglalaman ng 3 mahahalagang bagay. Ang 2 stone tablets na kung saan dito nakaukit ang 10 utos ng Diyos, ang budding rod ni Aaron at isang golden pot of manna. Ang mga ito ay simbolo ng pangako ng Diyos sa mga Israelites at ng kanyang gabay sa kanila. At ang Ark na ito ay naging sentro ng pananampalataya ng mga Israelites. Sa Book of Joshua, inilalarawan kung paano tumawid ang mga Israelites sa Jordan River habang dala nila ang Ark at kung paano bumagsak ang mga pader sa Jericho sa pamamagitan ng mga tunog ng trumpets. Gayun din, nang itatag ang Israel bilang isang kaharian, ang Ark ay dinala ni King David sa Jerusalem at inilagay sa isang tent. Kalaunan ay itinayo naman ni King Solomon ang templo ng Jerusalem at inilagay ang Ark sa templo. Nanatili dito ang Ark hanggang sa mawasak ang unang templo ng mga Babylon noong 586 BCE. Subalit, matapos ang pagkawasak ng templo, ay hindi na nalaman kung saan na napunta ang Ark na ito. Maraming theories ang nagsilabasan tungkol sa kinaroroonan nito. May mga naniniwalang itinago ito sa ilalim ng mga gumuhong pader ng templo. Ngunit ang iba naman ay naniniwala na dinala ito sa Ethiopia kung saan sinasabing ito ay nakatago sa isang simbahan sa Aksum. Ngunit ayon sa mga kwento, sinasabi na nasa simbahan daw ng St. Mary of Zion ang Ark pero wala namang ebidensya na nagpapatunay dito. Dagdag pa rito, ang Ark of the Covenant ay naging isang mahalagang simbolo ng pananampalataya ng mga Kristiyano at mga Jews. Number 4, the Amber Room. Ang Amber Room o kilala rin bilang the 8th Wonder of the World ay isang mamahaling silid na puno ng amber panels, ginto at mga salamin. Itinayo ito noong 18th century. Ang Amber Room ay ginawa at dinisenyo para kay Frederick Pero ng Prussia noong 1701 ng German Baroque sculptor na si Andreas Schlüter at iniukit naman ni Gottfried Wolfram na isang Danish craftsman. Ang room na ito ay kilala sa taglay nitong kagandahan na binubuo ng 6 tons ng mga amber at iba pang mahahalagang gamit. Samantala, noong 1716 ay ipinagkaloob ni Prussian King Frederick William Biasa ang Amber Room kay Peter the Great ng Russia bilang simbolo ng kanilang pagkakaibigan. Ang Amber Room ay naging bahagi ng Catherine Palace sa Tsarskoye Selo malapit sa St. Petersburg at maraming mga pagbabago ang ginawa dito ni Bartolomeo Rastrelli na isa namang Italian designer at naging sentro ito ng mga malalaking pagtitipon at itinuring bilang isa sa pinakamagandang halimbawa ng Baroque art. Ngunit noong World War II ay naganap ang isang trahedya. Noong 1941 ay sinakop ng mga Nazi ang Tsarskoye Selo at sinimulang alisin dito ang Amber Room. Inilipat ito sa Königsberg Castle sa Prussia na ngayon ay Kaliningrad sa Russia. Subalit, nang matapos na ang digmaan noong 1945 ay kasabay ding nawala ang Amber Room. At noon ngang 20th century ay naging palaisipan kung nasaan na nga ba ito napunta at kung ano ang nangyari sa mga amber panels nito. Kaugnay nito, merong mga kwento na nagsasabi na ito raw ay nasira dahil sa bomba, habang ang iba naman ay naniniwalang itinago ito sa isang lugar na hindi alam ng marami. Ngunit sa kabila ng pagkawala nito ay nagpapatuloy pa rin ang mga isinasagawang paghahanap at pag-aaral tungkol dito. At noon ngang 1979 ay sinimulan ng Soviet Union ang reconstruction ng Amber Room gamit ang mga lumang pictures at mga information tungkol dito.
Gayon din, pagkalipas ng 2 dekada ay natapos na din ang pagtatayo dito at muling binuksan sa publiko bilang bahagi ng Catherine Palace. Sa katunayan, ang muling pagtatayo ng Amber Room ay sumisimbolo sa pagpapanatili ng kasaysayan at mga arts na meron noong unang panahon. At ito ay patuloy na dinarayo ng maraming mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Number 5. Oak Island Money Pit. Ang Oak Island Money Pit ay isa sa mga pinakakilalang mysterious treasure sa buong mundo na matatagpuan sa Oak Island. Ito ay isang maliit na isla sa Nova Scotia, Canada. Ang kwento ng Money Pit ay nagsimula noong 1795 nang matuklasan ng 3 bata na sina Daniel McGuinness, John Smith at Anthony Vaughan ang isang malalim na hukay sa isla. Ang mga kabataang ito ay nagdesisyong maghukay dahil sa pagbabakasakali nila na makahanap ng mga kayamanan mula dito. Ngunit sa kanilang paghuhukay ay nakita nila ang iba't ibang layer ng mga tabla at iba pang mga gamit na tila sinadyang ilagay doon. Nagpatuloy nga sila sa paghuhukay hanggang sa makita nila ang mga kakaibang bagay, tulad ng mga bato na may kakaibang mga inscriptions at mga layer ng coconut fiber. Dahil dito ay lumawak ang interes tungkol sa Money Pit at maraming ang mga expeditions ang isinagawa upang mahanap ang kayamanan na marahil ay nakatago sa ilalim ng hukay. Dagdag pa rito, noong 1800s ay sinubukan ng Onslow Company na hukayin ito. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap ay napansin nila na bumabaha sa hukay tuwing naaabot nila ang ilalim na bahagi nito. Sinasabi na ang pagbaharaw na ito ay tila bunga ng isang hydraulic system na sinadyang ilagay upang hindi basta-basta makuha ng iba ang kayamanang ito. Subalit, ang hydraulic system na ito ay patuloy na naging hadlang upang malaman nila kung totoo nga ba ang kayamanan na nasa ilalim ng hukay. Subalit, noong 1849 ay nagpatuloy ang Truro Company sa paghuhukay at nakakita sila ng isang cement layer at mga metal fragments. Karagdagan pa, si Franklin D. Roosevelt ay nagsagawa rin ng isa pang notable expedition bago siya maging Pangulo ng United States. Naging bahagi siya ng isang grupo ng mga researchers na nag-aral tungkol sa Oak Island noong 1909. Sa paglipas ng panahon, maraming theories ang nagsilabasan tungkol sa kung ano nga ba ang nakatago sa Money Pit. Ang ilan ay naniniwala na kayamanan ito ng mga pirates gaya na lamang ni Captain Kidd o ni Blackbeard. Ngunit, mayroon ding mga nagsasabi na posibleng ito ay mga ginto at mga alahas na itinago ng British Army noong American Revolution. Meron ding nagsasabi na ito raw ay maaaring itinago ng mga Knights Templar pag-alis nila sa Europe. Number 6. Lost Dutchman's Gold Mine. Ang Lost Dutchman's Gold Mine ay isa sa mga pinakakilalang alamat tungkol sa kayamanan ng United States. Matatagpuan ito sa Superstition Mountains sa Apache Junction, Arizona. Si Jacob Waltz na isang German immigrant at kilala rin bilang The Dutchman ang siyang nakatuklas ng isang mayamang gold vein sa Superstition Mountains. Ayon sa alamat, natagpuan niya ito noong 1860 o 1870. Ngunit hindi niya sinabi kung saan ang exact location nito. Ngunit nang siya ay namatay noong 1891 ay pinaniniwala ang isinabi niya ang tungkol sa minahan sa kanyang kaibigan na si Julia Thomas na isang nurse na nag-aalaga sa kanya noon. Pagkatapos niyang mamatay ay maraming tao ang sumubok na hanapin ang minahan, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakatuklas nito. Gayon din, maraming mga kwento ang nagsasabi kung saan ito matatagpuan. Ayon sa ibang kwento, sinasabi nila na matatagpuan ito malapit sa Weaver's Needle na isang kilalang landmark sa Superstition Mountains. Ngunit ang ilan naman ay nagsasabi na matatagpuan ito malapit sa ilalim ng isang malaking bato dahil dito maraming mga ekspedisyon at hakbang na isinagawa upang hanapin ang Lost Dutchman's Gold Mine. Ang mga professional treasure hunter ay gumugol ng kanilang mga oras, pera at kahit ang kanilang buhay para lamang matuklasan ang kinaroroonan ng kayamanan. Ngunit ang Superstition Mountains ay itinuturing na isang mapanganib na lugar at marami na ding mga kaso ng pagkawala at pagkamatay ang naitala mula dito. Sa makatuwid, ang alamat ng Lost Dutchman's Gold Mine ay naging bahagi na din ng kultura ng Arizona at ng American folklore. Maliban pa dito ay naging pangunahing paksa din ito ng maraming aklat, documentation, pelikula at maging sa mga TV shows. Sa kabila nito, ang Superstition Mountains ay itinuturing na isang banal na lugar para sa mga native Apache. Ngunit marami din namang mga kwento tungkol sa lugar na mayroon daw itong mga sumpa
at mga espiritu na nagpoprotekta sa minahan. Ang mga kwento tungkol sa supernatural events na ito at sa mga hindi maipaliwanag na mga aksidente ay mas lalo pang nagpatunay sa misteryo ng Lost Dutchman's Gold Mine. Sa kabila ng mga isinasagawang paghahanap at mga research, ang Lost Dutchman's Gold Mine ay itinuturing pa rin bilang isa sa mga misteryo ng United States. Ngunit hanggang sa kasalukuyan ay marami pa rin ang nagtatangka na hanapin ito. Number 7. Treasure of Lima. Ang Treasure of Lima ay isang alamat tungkol sa koleksyon ng kayamanan na sinasabing ibinaon sa isang hindi matukoy na lugar. Ang kwento tungkol dito ay nagsimula pa noong panahon ng digmaan sa bansang Peru noong 1820. Noong 1820, si General Jose de San Martin, na kilalang leader ng isang revolutionary army, ay pumunta sa Peru kasama ang kanyang mga hukbo upang sakupin ang Lima na nagsisilbing kapital ng bansa. Ngunit dahil sa takot na baka mawala ang kanilang mga kayamanan, ang mga Espanyol ay nagdesisyon na ilipat ang lahat ng mga ginto, silver, alahas at mga religious artifacts papunta sa isang mas ligtas na lugar. Ang kabuuang halaga ng kayamanan ay tinatayang umaabot sa $12 hanggang $60 million. Ipinadala ng mga Espanyol ang mga kayamanan sa Mary Dear, isang British ship na pinamumunuan ni Captain William Thompson. Si Thompson at ang kanyang mga tauhan ay inutusan na dalhin ang kayamanan sa Mexico upang ingatan ito. Subalit, dahil na rin sa tukso ng napakalaking halaga ng kayamanan, ay nagdesisyon si Thompson kasama ang kanyang tauhan na patayin ang mga gwardya nito. Itinago nila ang kayamanan sa Cocos Island, isang isla na matatagpuan sa Pacific Ocean sa baybayin ng Costa Rica. Ngunit matapos itago ang kayamanan, si Thompson at ang kanyang tauhan ay nahuli ng mga autoridad. Gayun din, ang karamihan sa kanyang tauhan ay pinatay, ngunit si Thompson at ang kanyang first officer ay pinangakuan ng kalayaan kapalit ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kayamanan. Inihatid nila ang mga autoridad sa Cocos Island, ngunit nang makarating na sila doon ay tumakas sila sa kagubatan ng isla at simula noon ay hindi na sila muling nakita pa. Matapos ito ay maraming mga ekspedisyon ang isinagawa upang hanapin ang Treasure of Lima. Ang mga treasure hunters ay dumadayo sa Cocos Island upang subukang maghanap ng nawawalang kayamanan, ngunit walang kahit anumang ebidensya ang nakita mula dito. Ang ilan sa mga kilalang tao na sumubok na hanapin ito ay sina Franklin Delano Roosevelt bago pa man siya naging president ng United States, at gayon din ang sikat na treasure hunter na si August Gisler na kung saan ay nanirahan siya sa isla sa loob ng mahigit 19 years. Sa kabila nito, ang Treasure of Lima ay nananatili bilang isa sa mga pinakakilalang alamat tungkol sa nakatagong kayamanan sa buong mundo. Number 8. Flor de la Mar. Ang Flor de la Mar o kilala rin bilang Flower of the Sea ay isang Portuguese galleon na itinayo noong 1502. Itinuturing din ito bilang isa sa mga pinakamahalagang barko noong panahon ng Age of Exploration. Ang barko ay ginawa sa Lisbon at ang bigat nito ay umaabot sa 400 tons. Samantala, ginawa din ito para sa paglalayag ng mga Portuguese sa Indian Ocean. Ang Flor de la Mar ay ginamit din ni Afonso de Albuquerque sa kanyang ekspedisyon sa Asia. Ang Flor de la Mar ay ginagamit sa pagdadala ng mga kalakal ng Portugal patungong India. Noong 1502, ito ay kasama sa armada ni Vasco da Gama na naglayag patungong India upang itatag ang first Portuguese colony doon. Subalit noong 1509, ang Flor de la Mar ay sumali sa Battle of Diu, isang mahalagang labanan na kung saan ay ito ang naging simula ng pananakop ng Portugal sa rehiyon. Gayon din, sa ilalim ng pamumuno ni Afonso de Albuquerque, ang Flor de la Mar ay naging bahagi din ng mga makasaysayang ekspedisyon sa Asia. Noong 1511, sinakop nito ang Malacca na isang mahalagang sentro ng kalakalan. Dahil sa tagumpay na ito ay nagkaroon ang Portugal ng pagkakataon na kontrolin ang mga spice trade sa Malacca. Ngunit noong November 1511, habang ang barko ay pauwi na mula sa Malacca patungong Portugal, ito ay sinalubong ng isang malakas na bagyo malapit sa Sumatra na nagresulta din sa paglubog nito. Ang barko ay may sakay na napakaraming kayamanan mula sa Malacca, kasama dito ang ginto, silver at mga jewels. Kaugnay nito, ang mga kayamanan ay ipinadala sana pabalik sa Portugal bilang tanda ng tagumpay sa Malacca. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na nakarating ang barko sa kanyang destinasyon.
Sa kabila nito, marami ding mga ekspedisyon ang ginawa upang subukang hanapin ang barko at ang mga kayamanan nito sa ilalim ng dagat. Subalit, wala kahit isang nagtagumpay sa paghahanap dito. Number 9, Treasure of the San Miguel. Ang Treasure of the San Miguel ay isang kilalang alamat tungkol sa nawawalang galleon na punong-puno ng kayamanan. Ang San Miguel ay isang Spanish galleon na pinaniniwalaang lumubog noong 1551 malapit sa baybayin ng Cape Canaveral, Florida, USA habang bumabiyahe ito mula sa Havana, Cuba papuntang Spain. Gayun din, ang San Miguel ay bahagi ng Spanish Treasure Fleet na nagdadala ng mga kayamanan mula sa mga Spanish colonies sa New World pabalik sa Europe. Ang fleet na ito ay regular din na naglalayag at ang bawat galleon ay puno ng mga kalakal tulad ng ginto, sliver at mga pearls. Subalit noong 1551, ang fleet na ito ay sinalubong ng isang malakas na bagyo malapit sa Cape Canaveral. Dahil dito, ang San Miguel at ang iba pang mga barko ay lumubog kasama ang mga kayamanan na dala nito. Ang San Miguel ay pinaniniwala ang naglalaman ng maraming ginto at silver mula sa mga minahan sa Mexico at Peru. Kasama din sa mga kayamanan nito ang mga coins, alahas at iba pang mahahalagang bagay na nagkakahalaga ng $1 million. Dahil sa pangyayaring ito ay maraming mga grupo ang sumubok na hanapin ang lumubog na kayamanan. Sinisid din ng mga divers, archaeologists at mga treasure hunters ang ilalim ng dagat upang matukoy ang kinalalagyan ng barko. Subalit, ang ilan sa kanila ay nakakuha ng mga bahagi ng galleon at ilang mga barya, ngunit ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi nila natagpuan. Sa kabila nito, ang alamat ng Treasure of the San Miguel ay patuloy na kumukuha ng atensyon mula sa maraming tao. Sa kasalukuyan, ang technology ay maaari ding makatulong sa paghahanap nito. Ang paggamit ng mga modern sonar at remote-operated vehicles ay nakakatulong upang mapadali ang paghahanap sa ilalim ng dagat. Ngunit hanggang ngayon ay nananatili pa rin itong misteryo ng pagkawala ng kayamanan. Number 10. King John's Lost Treasure. Ang King John's Lost Treasure ay isa sa mga kilalang alamat sa kasaysayan ng England. Ayon sa alamat, si King John ng England ay nawalan ng malaking kayamanan habang naglalakbay siya mula sa King's Lynn patungong Lincoln noong 1216. Sa Barons' War noong 1216 ay maraming mga British baron ang nagrebelde laban kay King John dahil sa kanyang malupit na pamumuno at sa pagsisingil ng mataas na buwis. At bilang bahagi ng kanyang kampanya ay nagpasya si King John na maglakbay mula sa King's Lynn patungong Lincoln upang subukang palakasin ang kanyang kontrol sa rehiyon. Subalit, habang naglalakbay sila, ay napilitan si King John at ang kanyang hukbo na tawirin ang mga maputik na daan ng The Wash. Ito ay isang lugar na madalas binabaha. Noong October 12, 1216, habang dumadaan sila mula dito, ay nagkaroon ng biglaang pagbaha na nagresulta sa paglubog ng maraming sasakyan ng hari. Ang mga ito ay naglalaman ng kayamanan kabilang ang mga crown jewel, ginto, silver at iba pang mahalagang pag-aari ng hari. Dahil sa pagkawala ng mga kayamanang ito ay mas lumala ang kalagayan ni King John. Pagkalipas ng ilang araw matapos ang nangyari, siya ay nagkasakit at namatay noong October 19, 1216. Ngunit ang kanyang anak naman na si Henry III ang pumalit sa kanya bilang hari ng England. Marami na din ang nagtangkang hanapin ang mga kayamanang ito, ngunit wala kahit isang ebidensya ang natagpuan mula dito. Ang lugar ng The Wash ay malawak at mahirap maghanap ng kahit anong bagay dito dahil na rin sa mga pagbaha na nagre-resulta ng pagdami ng putik sa lugar. At ito ang isa sa pinaniniwalaang dahilan kung bakit mahirap hanapin ang mga kayamanan. Samantala, ang ilan sa mga modern archaeologist at mga historian ay naniniwala na maaaring nadala na ng dagat ang mga kayamanan o di kaya naman ay nakabaon na ito sa ilalim ng mga putik. Subalit may mga teorya rin na nagsasabing maaaring ang ilan sa mga ito ay nakuha na ng mga naninirahan malapit dito, ngunit wala namang mga ebidensya na nagpapatunay dito. Sa kabila nito, ang alamat ng King John's Lost Treasure ay nananatiling bahagi ng kultura ng England at ang mga kwento tungkol dito ay patuloy pa ring makikita at mababasa sa mga libro at sa mga documentation.